Hello everyone! Hello Aries! Welcome to Tarot Sage JP uli, Fortune Whisperer. This is Che. And nandito ako ngayon to do your next 3 months tarot reading, no? Para sa mga sign ng mga Aries. So I hope you're all well. So yan guys, as always, no, lagi kong sinasabi na our reading won't be for everyone. So paalala guys, no, take what resonates for you and leave the rest behind para sa iba. So we're going to see what's ahead for you, Aries, okay, for this coming 3 months, no? April, May, and June. Okay. Sa mga subscribers ko, sa mga bago kong subscribers, bago kong supporters, thank you all so much. This is all means so much to me, guys. Salamat talaga sa inyong oras, sa hindi po nag-skip ng mga ads. Thank you all so much. Thank you. Malaking tulong po ito para po lumaki po ang ating channel. So, sa mga hindi pa po subscribers ko, please do subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa ating bagong uploads. Okay. Okay. So, okay. Spirit, what's coming through for Aries in the next 3 months? Okay. Spirit, what's coming through for Aries in the next 3 months? Okay. Okay. Let us start. April. 9 of Swords, Death. This is your May. 9 of Pentacles, 10 of Pentacles. June, 2 of Pentacles, Wheel of Fortune, 3 of Swords. Okay. Oh, the Emperor. Okay. So, kayo to guys. Kayo to. The Emperor. Yan. So, titingnan natin ang inyong mga baraha. Aries. Okay. Nakikita ko or nababasa ko sa cards natin na some of you may mga nararanasan. No? Some of you are experiencing difficulties in life. Problems. Mga obstacles sa buhay ninyo, no? And anxiety, depressions. So some of you guys are pagod na and hindi kayo makapag-isip ng tama para sa pagsolusyon ng inyong mga problema. So instead of finding a solution sa lahat ng mga problema ninyo, wala, iniiyak nyo, nasa isang silid kayo or nasa isang lugar kayo na kung saan ay wala kayong ginawa kundi umiyak, no? Umiyak kayo or nag-iisip ng sobrang lalim na dumating sa point na iba sa inyo ay nagkakaroon ng anxiety, hindi makatulog sa gabi. Sleepless nights, no? Kahit anong gawin nyo, hindi kayo makatulog. Balisa. Kasi hindi kayo nakapag-isip ng tama kung paano gawin yung mga solutions. But then, the sun and the death. So, ang death, guys, no, not literally na death, no, death, kamatayan ng mga nakaraan or kamatayan ng inyong mga pagsubok na naramdaman. So, kung sinasabi ng bara dito guys na death, may panibagong buhay, panibagong pag-asa, panalo, no? Means that ang the sun, so nagre-represent siya ng kaliwanagan sa buhay. So maaring iba sa inyo guys ngayon, no? Ngayong pangkasalukuyan, ngayong buwan na to, nakaranas ng iba't ibang kahirapan, sakit, no? Pagpighati, problema. At the end of the day guys, pag mayroon kayong tatag ng loob, panalangin, decision making ninyo, laging nakatuon sa Panginoon, laging nakalaan sa Panginoon,
Ayan, the sun and the death, may panibagong buhay, panibagong pag-asa sa inyong mga naranasan sa buhay, mga problema, pighati, no? May solution. And then may pag-asa. Means, pag-asa dahil sa, kumbaga yung kadiliman na nararanasan nyo, no? Sa pangkasulukuyan ay magkakaroon ng kaliwanagan, magkakaroon ng pag-asa. The sun. Ayan. So, ayan. The sun. So, magbibigay ito ng clarity sa buhay ninyo. Clarity to, para malaman ang mga desisyon yung dapat gawin sa buhay ninyo. May bagong pag-asa, bagong journey, kamatayan ng mga nakaraan, ng mga pagsubok, ng mga nakaraang experiences ninyo, kamatayan, pagkawala ng mga bagay-bagay na hindi nyo gustong mangyari sa buhay nyo. Panibagong yugto ng buhay. Panibagong pag-asa. Okay? And your 6 of Wands, month of May. So, some of you guys ay may recognition. No? Recognition sa inyong pagkatao. Recognition sa inyong mga nagawang maganda, desisyon sa buhay ninyo. Recognition ng lahat sa iyo, lalo na sa trabaho ninyo. Nakikita yung sipag ninyo, tiyaga. So may bunga. Kumbaga ay may recognition kayong makukuha or matatanggap dahil sa inyong mga ginawang kabutihan, ginawang kasipagan sa career ninyo. Mag-i-improve yung career ninyo, no? And then papasok si 9 of Pentacles and 10 of Pentacles. So kapirahan. So sa pagsubok ng lahat yan, guys, ngayon sa pangkasalukuyang buwan ng April, may panibagong kapirahan, no? Kapirahan sa buhay ninyo, papasok, Aries, ayan, 9 of Pentacles, 10 of Pentacles, so kasaganahan sa kapirahan. So iba sa inyo, malamang natataas ang sahod, magkakaroon ng abundance sa kapirahan, may kumbaga ay hindi nyo inaasahang abundance or kapirahang matatanggap sa trabaho, raise ng inyong mga sahod, panalo sa luto, wow. Panalo sa luto, no? 9 of Pentacles. So may tawag dito, may financial freedom, no? Financial freedom ang mga Aries, no? Sa month of April, May, no? Sa inyong buwan ng sa 3 months ninyo, guys, no? Kasi yung mga lumabas sa cards niyo ay very positive, no? And then sa lahat, guys, no? Sa lahat, guys, na mga nangyayari sa buhay niyo sa pangkasalukuyan, you have to know how to balance, no? How to balance your decision making, no? How to balance your emotion, how to balance your finances, no? Kasi magkakaroon kayo ng kapirahan, no? Sa parating na mga buwan. So, sa lahat ng mga desisyon nyo sa buhay, no, kailangan marunong kayong magbalanse. Kailangan marunong kayong tumama na sa mga bagay-bagay na nagkamali kayo before, na kailangan yung na-realize nyong natutunan nyo. So, sa natutunan nyo yan, nagkakaroon kayo ng balanse sa pag-iisip, sa inyong mga decision making, na hindi na kayo magkakamali, no? Kasi pag hindi kayo marunong magbalanse sa inyong mga decision making sa buhay, lahat ng pinapakita dito ng cards, guys, ay mauuwi sa wala. Magkakaroon kayo ng betrayals. Betrayals, guys. Be careful. Kasi marami sa paligid yan, guys, ang nagpapakita ng kagandahang loob. But in return, ibibitray kayo. No? Bibigyan kayo ng pasakit. No? Bibigyan kayo ng problema, hirap sa buhay, depression or anxiety, kung hindi kayo marunong balanse sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga decision making ninyo, papasok itong si Three of Swords. Stands for betrayal, hurts, pagka-traidor, kumbaga, no? Hindi lamang sa mga kakilala nyo dyan, no? Mga traidor dyan. Be careful, guys, sa mga matatamis ang dila. No, kailangan pag nagdesisyon kayo, guys, balanse. May tapang, may talino sa pag-iisip ng mga bagay-bagay na alam nyong na pag-isipan yung sa pagbigay nyo ng tamang desisyon. Hindi kayo kumbaga ay hindi kayo aabot sa punto na kumbaga tawag dito, maluko kayo, no?
maluko kayo para maiwasan itong betrayals, no? Ang inyong kasalapian ay mananatiling masagana, no? Dahil iba sa inyo dito guys, pera ang habol. Malamang sa malamang, no? Pera ang habol, no? Or pera ang hinahanap sa iyo or gustong hiramin sa iyo na walang balik-balik. So, yan guys, pag marunong kayong marunong kayong magbalanse sa buhay, maiwasan to. Ang Wheel of Fortune ninyo guys, lumabas si Wheel of Fortune. Pag lumabas si Wheel of Fortune guys, lucky card ito. Kasaganahan sa kapirahan, 100% kapirahan guys. So, lagi niyong tandaan na ang Wheel of Fortune umiikot yan. So, hindi yan steady, no? So, kailangan, yun nga sinasabi ko nga, decision making sa lahat ng bagay-bagay, lalo sa mga finances ninyo. Kailangan marunong kayo magbalanse para yung ang Wheel of Fortune nyo, umikot man yan, bumaba man yan, no? Bumaba man yan ang Wheel of Fortune nyo. Ang decision making nyo guys, no? Sa kapirahan, emotional, sa emotion ninyo, steady lang yan guys. Hindi mawawala. Means may tago, no? Kumaga may may impok, no? Impok sa kasalapian, impok sa inyong emotion na mawala itong iyong mga naranasang depression, no? Ayan guys, ang ganda ng cards niyo. So kailangan marunong kayo magbalanse kasi may clarity kayo, may kaliwanagan, no, sa buhay ninyo. Kumbaga naipanalo nyo. Nanalo na kayo Naipanalo nyo na yung mga hirap at bigati sa buhay ninyo. So kailangan nyo na lang ng decision making na balanse, kontrolado, at alam nyong positive kayo, at alam nyong matapang at garantisado nyong hindi kayo magkakamali sa decision making ninyo. Kaya naiiwasan itong si Three of Swords, which is betrayal, no? Ang mga taong magbibitray sa iyo sa paligid mo, mga taong magluluko sa iyo or magbibigay sa iyo ng sakit or depression, no? So, si Wheel of Fortune nandyan. Okay, Aries, ganda ng inyong reading para sa months of April, May, and June. So, yan lang guys, no? Ang ganda ng inyong cards, very positive, very, nakakainggit ang inyong card, Aries. Month of April, May, and June. Okay? So, guys, paalala uli, no? Kahit anong ganda po ng cards natin, this is for, won't be resonate for everyone, guys, ha? Kasi hindi po ito personal reading. Ito po ay general reading. So, alam ko iba sa inyo talaga ay makaka-resonate ng ating reading na to. Mga Aries, ayan, good luck. Good luck sa inyong 3 months na parating. Ayan, Wheel of Fortune. Super ganda. And guys, ang card niyo ito is the Emperor. Katapangan, no? May katapangan sa inyong pagkatao, sa inyong mga ambisyon, no? Sa inyong mga manifestation. Ayan, kayo yan, i-stand kayo, nakaupo kayo sa trono, nakahawak ng sword na yan, or na yan, nakahawak yan, or may nakaupo kayo dyan, ayan, may nahawakan kayo, i-stand na talagang matatag kayo, no? Mga decision nyo sa buhay, matatag na matatag, no? Kayo yung mga tipo ng tao na hindi basta-basta, no? Na hindi kayo marupok. Okay, guys. Aries. Wow. Ganda. Ganda na mga paparating sa inyo this April, May, and June. Okay? So, yan guys. Be careful sa mga traidor diyan sa paligid niyo, no? Super ganda. Okay? Decision making, kailangan balanse, no, may tapang, may may alam ang totoo at tama. At alam nyo kung sino ang mangluloko sa inyo, sino ang magbibigay sa inyo ng betrayal sa buhay. Okay, Aries, good luck. Good luck sa inyong kapirahan. Good luck sa inyong 3 months. And hopefully, no, lahat kayo ay makaresonate ng reading natin. Okay, guys. Good luck, Aries. Have a nice day. And see you soon. I love you guys. God bless. And bye. Don't forget to subscribe. Okay, bye. God bless.